Hi guys! Bakit nga ba maraming tao ang nabubuhay sa frustrations, kawalan ng katiwasayan sa buhay, at feeling nila lagi na lang magulo ang buhay nila, hanggang sa humantong na nasisira ang buhay nila. Yung iba nga, pag hindi kinaya ay humantong sa desisyon na wakasan ang buhay nila upang matapos ang problema. Ang tanong, isa ka ba sa mga taong nakaranas ng ganito? Alam mo ba kung paano ito i-handle or kung paano labanan ang mga ganitong sitwasyon? Pero bago yan, ano ba talaga ang madalas na tunay na dahilan kaya nasisira ang araw o buhay natin? Mas mainam na alam natin ang mga dahilan kung ano ang mga pag-uugali na makakasira sa buhay natin nang sa ganon ay maiwasan natin ito. Ano-ano ba ang mga pag-uugali na nakakasira sa buhay o pagkatao natin at paano natin maiwasan ito? Una, masyadong pinipersonal. Sa buhay natin, may mga pangyayari sa paligid na akala natin ay tayo ang involved kahit hindi naman talaga. Halimbawa, may dalawang tao na nag-uusap at napasulyap sa'yo habang dumadaan ka. Ang akala mo na agad ay ikaw na ang topic nila. Nagalit ka kaagad without asking. Masyado mong pinipersonal ang mga bagay-bagay o pangyayari sa paligid. Masyado kang assuming. Ang ganitong ugali ay maglikha ng galit at insecurity kung tayo'y padalos-dalos. Pag nagkaganon, ay malabo na magkaroon ng matiwasay na pamumuhay dahil feeling mo kalaban mo lahat ng tao sa paligid. Kaya, don't take it personally. Maaaring napag-usapan ka lang, pero isipin mo na lang, may mas marami pa silang pinagtutuunan ng pansin maliban sa'yo. Isipin mo na lang, wala sa'yo ang problema kundi nasa kanila. Ang mga ganyang tao na madalas kino-compare ang sarili ay patunay na insecure sila sa'yo. Maaring nagkataon na bad mood sila kaya hindi maganda ang approach sa'yo. But it doesn't mean na galit na sila sa'yo. Besides, walang mawawala sa'yo. Huwag magpa-apekto, learn the fashion of that. Huwag hayaang masira ang araw mo dahil lang sa mga walang kwentang tao. Don't take it more personal dahil kung ganon, ikaw mismo ang sumira sa buhay mo. Pangalawa, gustong kontrolado lahat. Yung tipong ayaw mong pinapakialaman ka, pero ikaw naman yung pakialamera sa buhay ng iba. Gusto mo, ikaw lagi ang masusunod. Gusto mo, ikaw lang ang magaling. Yung tipong akala mo nakakatulong sa'yo ang ginagawa mo, pero mas nasisira mo ang reputasyon mo. Ikaw yung tipong mahilig magmanipula sa mga bagay-bagay upang masira ang iba, without knowing na ikaw din mismo ang sumira sa reputasyon mo. Dahil sa ginawa mo, nasisira ang tiwala nila sa'yo. Yung tipong nakakasakal ka na ng iba. Nakafocus ka sa mali ng iba, pero hindi mo napapansin ang mali mo. Hayaan mo silang mag-decide para sa sarili nila. If they fail, let them solve. Don't suggest unless they are asking your opinion. Mag-suggest ka lang, pero hayaan mo silang magdesisyon para sa sarili. Mag-focus sa sarili, huwag sa ibang tao, upang hindi masira ang buhay mo at mabuhay ng matiwasay. Pangatlo, madaling magalit. May mga pangyayari sa araw-araw na nakakagalit talaga, nakakagigil kumbaga. Pero alam mo, huwag mag-react agad. Piliting kalmado ang sarili. Don't let the situation na kontrolin ka. Ikaw dapat ang mag-control dito. Mahalaga ang self-control. Huwag padalos-dalos upang hindi magsisi sa huli. Huwag hayaang magpadala sa galit upang hindi makagawa ng masama. Huwag hayaang lamunin ka ng galit. Huwag hayaang sirain ang image mo dahil lang sa pabugso-bugso na galit. Madalas, nakakagawa tayo ng masama pag nag-react agad habang galit. Piliting kumalma. Take a deep breath, then decide or think before you decide. Madalas, nagiging bayolente ang isang tao pag hindi marunong magpigil sa sarili. Kaya nakakagawa ng masama
dahilan upang masira ang reputasyon or buhay nila. You should save yourself from these frustrations and disappointment. Keep your mouth shut or leave before you can do bad things. Think about the best way to handle. Isipin mo na lang ang makakasama sa'yo kapag mag-react ka kaagad. Control yourself to avoid terrible mistake that will lead you to a lifetime regret. Pang-apat, huwag ikumpara ang sarili. This bad habit can get you in trouble. Bawat isa ay may kanya-kanyang buhay, kaya iwasan ang magkumpara. Once you compare, meaning you are insecure. Tandaan, walang gamot sa insecurities. Madalas, makakagawa ng masama pag insecure ka. We have different capacity and talent, kaya huwag ikumpara ang sarili. Dahil sa inggit, nalulugmo ka at frustrated. To avoid this feeling, embrace the way you are and be contented. Huwag hayaang lamunin ng inggit. Bagkus, gawin mo silang inspirasyon para umasenso or mag-success. Huwag maging ugaling crab. Be happy sa narating or success ng iba. Huwag isisi sa iba ang mga bagay na hindi mo nagawa. Huwag mong isipin na kaya mas masaya sila or successful dahil sa lamang sila sa'yo, dahil ang pag-uugaling yan ang sisira sa buhay mo. Don't waste your time from wishing of something that you can't have. Imbis ikumpara ang sarili, pagyamanin ang mga bagay na doon ka magaling, dahil yun ang magdadala sa'yo sa tagumpay. Pang-5, kumilos ka. May mga tao na mahilig mangarap ngunit kulang sa gawa. Sabayan dapat ng kilos upang maabot ang pangarap. Mahalaga ang sipag at tiyaga. Napakalaking kamalian ang puro pangarap ngunit ubod ng katamaran. Nakakasira ng future ito. Remember, dreams required a lot of hard work. Make that dream a reality. Huwag mabuhay na puro pangarap lang. Sabayan ng aksyon. Pang-6, maling inspirasyon. Pumili ng mabuting role model as your inspiration. Piliing mabuti ang taong makakatulong sa iyo na maabot ang mga pangarap. Huwag gawing inspirasyon ang taong puno ng inggit. Huwag gayahin ang taong sakim, sabik sa kapangyarihan, kayamanan o nagmamagaling. Dahil pag naimpluwensyahan ka, maaaring masira ang buhay mo. Choose inspiration with justice and kindness. Choose a better influencer, a role model that inspire and motivate you to do a good things. Remember, the right role model will bring you to success. Pag mali ang napili mong inspirasyon or idolo, maaari mo itong ikapahamak. Pang-7, nilamon ng sistema. Yung tipong naging gahaman ka sa mga inain na bagay. Gusto mo lahat ng uso, meron ka. Kahit hirap na, mas inuuna mo pa rin ang kapretsyo or luxury. Mas pinagtutuunan ang mga material na bagay imbis na to spread love and happiness with others. Dahil sa sugapa ka sa mga material na bagay na gusto mong abutin, kahit hindi na kaya ay nakakagawa ka na ng hindi maganda. Minsan may mga instances or halimbawa na or pangyayari na kahit nakuha mo na ang gusto mo, ay umabot sa punto na hindi na marunong makontento. Maaaring you are still wanting more and more. Yung much better and luxurious hanggang sa hindi ka na marunong makontento. Kaya nakakagawa ng masama para lang makuha ang gusto. Yung iba nga, nagawa na nilang manloko ng tao para makuha lang ang gusto. Mas malaki pa ang gastos kaysa kinikita, kaya sira ang kinabukasan at syempre ang buhay nila. Pang-8, sobrang workaholic. Hindi naman masama ang magiging dedicated sa trabaho o masipag, pero dapat magkaroon ng proper time management. Huwag puro trabaho, matutong magpahinga upang hindi magkasakit. Tandaan, mas mapapabayaan ang trabaho pag nagkakasakit ka. Mahirapan ka na, gastos pa, dagdag problema pa, at maaaring masira pa ang buhay mo. Balance dapat.
Health is wealth, kaya love yourself. Pangsyam, pagiging nega. Huwag hayaang lamunin ka ng negative thoughts. Good vibes lang dapat. Hindi maiwasan ang pagiging nega pero iwaksi ito sa isipan. Huwag mo itong sakyan. Mag-focus sa mga bagay na makakabuti sa'yo. Ignore the negative thoughts and focus on positive sides to lead you on success. Huwag hayaang maging lugmok dahil sa mga negative vibes sa paligid. Be brave to face the reality or real world. Remove negativity from your brain and consult to your friends or to people that you can trust or who can trust. Huwag magpadala sa fears or takot, doubt or pag-aalinlangan at mga worries mo sa buhay dahil nakakasira ito ng buhay mo at kinabukasan. Be a positive thinker. Laban lang.